Yes, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, tingnan nyo nga naman, no, hindi nakasagot itong si Vice President Sara Duterte dito nga po sa isang tanong ng mainstream media. Pero, makikita nyo sa kanyang gesture na siya ay mukhang excited, tuwang-tuwa na mapabagsak itong si PBBM. Alright. So, ito yung tanong ng media. Pakita na natin sa inyo, Just in case mapatalsik si PBBM sa pwesto, are you ready to take over? Tanong yan ng mainstream. Ang sabi ni Sara Duterte, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. So, directly na ni-refuse ni VP Sara Duterte na sagutin itong katanungan na ito na kung sakaling mapatalsik si PBBM, abay, ready na ba siyang umupo sa bansang Pilipinas? Ang sabi niya, ayokong sagutin yan, baka magkagulo tayo. Pero mga minamahal, okay, that is the tricky question. Yes, tama, medyo tricky. So, kailangan shut up lang itong si VP Sara Duterte. At may mga times naman talaga na tama lang yung gesture ni Sara na no comment siya palagi. Pero this time, medyo may laman kasi yung kanyang tirada. Kasi can you imagine hindi natin kailangang maging psychologist para makita ang gustong ipahiwatig ni VP Sara Duterte. Una-una sa lahat, nung tinanong siya, hindi siya na-shock. 'Di ba? Hindi rin siya na-bothered. Hindi siya nagulat. Hindi siya defensive. At hindi niya sinabi yung part niya na no, we support the president. Yan yung gusto kong marinig na sagot eh. 'Di ba napaka-tricky ng question? Pwede niyang sabihin na kung hindi siya excited, 'di ba na mo po sa pwesto, pwede niyang sabihin na no, we support the president. Pwede niyang agad yung mainstream. 'Di ba? Pero yung sasagutin niya na no, hindi ko sasagutin yan kasi mag-aaway tayo. Look like meron kang something na gustong ipahiwatig. Kasi sa nakikita natin, itong si VP Sara Duterte, mga minamahal, nakangiti. Nandoon yung kanyang excitement na para bang meron na siyang alam sa mga mangyayari in the future, sa next chapter. Ano yan? Meron ba tayong dapat abangan, Vice President Sara Duterte? At ito yung pinaka nakaka-worry sa part na to. Hindi natin alam kung nasaan yung loyalty ni VP Sara. Kung sa bansa nga ba, 'di ba? Or sa mismong kanyang sariling interest. Kasi instead of saying na hindi dapat mapatalsik ang ating presidente, instead of supporting the president, sorry mga minamahal na ano yung ilaw natin, na lowbat, mamaya charge natin. So, kaya ganyan na lang itsura ng ating ngayon, na lowbat. So, anyway, instead na suportahan ang ating presidente, instead na sabihin na I stand with PBBM, instead na saying na kailangan nating magtulungan para sa bansang Pilipinas kasi ang kapabagsakan ng presidente ay kapabagsakan din ng bansang Pilipinas, instead na ganun ang dapat nating ine-expect na sagot, ang sagot niya lang is parang makasarili. No, wag nating sagutin yan, baka mag-away tayo, baka magkagulo tayo. Really? VP Sara Duterte? So ngayon, okay, what if? Papasukin na lang natin sa isip natin, what if ikaw ang ipalit? Kasi kapag magkaroon ng secession, nabubulol tayo. Secession, diba? Kung magkakaroon man yan, mapatalsik si PBBM, we all know na ikaw yung ipapalit kasi nakalagay yan sa ating 1987 Constitution. Pero ano yung mangyayari sa bansang Pilipinas? Ano yon? Magiging leadership vacuum? Kasi walang clear na advocacy itong si VP Sara Duterte. Walang matinding economic vision. Walang foreign policy clarity. At lalong hindi alam ni Vice President Sara Duterte yung salitang maturity and diplomacy. So ano yung mangyayari sa atin? Literal na leadership vacuum. Pangalawa, chaotic governance. Can you imagine? Kung ngayon pa lang mga minamahal, sa simpleng tanong, 'di ba sinasabi niyang magkakagulo tayo niyan. Ano pa kaya pag siya yung maupo? 'Di ba? Instead of calming the nation, siya pa ang nagbabanggit ng kaguluhan. Tama ba 'yun? Nagtatanong lamang po tayo. And pangatlo, zero assurance for stability. A leader
mga minamahala, a leader job is to provide stability. Pero si Sara Duterte, even hypothetically becoming president, di ba, hindi man lang kayang magsabi ng isang linya of assurance, hindi natin nakikita kay VP Sara Duterte yung ganong klaseng estilo, parang gahaman, sakim, yung kanyang atake. O pang-apat, mga minamahal, duplicity and hidden ambition. So makikita natin mga minamahal na itong si Sara Duterte, ngayon pa lang, di pa nga naupo, is literally masasabi na natin na ambisyosa. Ayaw pero halatang gusto. Halatang prep ang isip. Prepared na, di ba? Halatang excited sa mangyayaring vacancy. Ano yung gusto? Well, ano pa bang aasahan natin? Una pa lang, sabi niya, gusto niyang ipapategi itong si PBBM. Ngayon naman na nagkakaroon ng military junta ko, no? Abay, ready na. Di ba, pinakita ko sa inyo, nakabarong na si Vice President Sara Duterte nung isang araw. Di ba, nung third day rally sana ng INC, nakabarong na si VP Sara Duterte. Yan po yung comment ng mga vloggers, nakabarong na, ready na, the end is near, handa na daw, si VP Sara Duterte. Mga minamahal, that's too dangerous. Di ba, ang tawag dyan is silent thirst for power or hungry for power. Ganun kauhaw ang ating Vice Presidente dito nga po sa kapangyarihan. Instead na yung kanyang mukha is maging worried, instead na yung kanyang mukha is maging pressured, instead na yung kanyang mukha maging concerned or maging seryoso, tingnan nyo, di ba? Sa picture pa lang, makikita nyo na, she look amused. She look entertained. Yung parang gusto niyang sabihin na, uy, ako na yung next. Di ba yung parang gano'n, yung parang meron ng mini celebration sa utak ni Vice President Sara Duterte. Even the reporter's question was serious, mga minamahal. Ang sagot ni Sara Duterte is pa-joke, pa-cute, di ba? Pa-ambiguity. Ano yun? Yun yung hindi natin ine-expect kay VP Sara Duterte. This is not the face of someone concerned of the country. Mga minamahal, this is the face of someone who is excited for an opportunity. So, reality check tayo, mga minamahal. Ito yung totoo ha, siguro mas mauna pa atang ma-impeach itong si Sara Duterte kaysa, di ba, mag-success ang kanilang ginagawang destabilization kay PBBM. Dahil unang-una, sangkot si VP Sara Duterte sa flood control issue. Merong COA findings, merong political blocks turnings against her, loss of public trust, impeachment, 'di ba? So ang daming natin nakikitang opportunist kay VP Sara Duterte na nakikita natin na mukhang mas mauna pa ata siyang mawala sa mapa bago itong si PBBM. So parang nangyari, napaka-karmatic ng ginagawa ni Vice President Sara Duterte ngayon dito nga po sa ating admin. Yung balak niyang maghigante pero siya yung mismong lumulubog, 'di ba? Kasi makikita ninyo, destabilizer di umano, opportunist di umano, unpredictable din and unreliable itong si Vice President Sara Duterte. Kaya nga kung makikita ninyo, siguro mas mauna pang mawala itong si Sara Duterte dito nga sa mapa kaysa kay PBBM. And what this reveals about her leadership, mga minamahal, a true leader will say, I will stand with the president. I will choose stability for the country. I do not support destabilization. Yan sana. Ganong leadership sana ang ine-expect natin. Pero yung sagot niya mukhang manununtok na naman ng sheriff. Diba? So this means, mga minamahal, she does not prioritize unity. She does not prioritize the country. And also, she does not protect the institution of the presidency. And she does, she sees opportunity in crisis. Diba? Nakikita natin si Sara Duterte na umaabang lang ng tamang iskapon, ng tamang panahon, ng tamang oras, diba? Konting pitik na lang, konting push na lang, malapit na akong maupo sa trono. Yung parang demonyitang atake, mga minamahal. And you know what? Ito yung pinaka nakakalungkot. Parang nino-normalize na nila yung destabilization. Laban nga po dito sa ating presidente. So, the Vice President should be not the stabilizer. Should not be the destabilizer. Ikaw dapat yung nagpapa-stable ng bansang Pilipinas. But
Pero nakikita niyo yung kanyang ginagawa, 'di ba? Nangunguna sa lahat-lahat ng bagay-bagay. Tama ba 'yun? Gawain ba 'yun ng Vice President? Pero don't worry, VP Sara Duterte, may oras din para sa ganyan. 'Di ba? Alright, kayo, ano yung masasabi ninyo, mga minamahal? Pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!